Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 3, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline. Pagangat ng Pilipinas sa upper middle income status, magdadala ng mas maraming trabaho at negosyo ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Utang ng Pilipinas lumobo sa 18.55 trillion pesos noong Mayo. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bubuksan sa publiko ayon sa Senado. Office of the Vice President nakakuha ng unmodified opinion mula sa COA. DILG patutupad ang pag-aresto sa sinumang individual o mataas na opisyal na maiisyuhan ng warrant of arrest ng korte. Testimonya ng 8 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico, isasama sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa Ombudsman. Metro News, umano'y insidente ng pamamaril o pananaksak sa loob ng isang eskwelahan sa Quezon City. Fake news ayon sa QCPD. Science and Technology News, tawa ng tao at ang mga great ape may pagkakahawig sa rhythmic pattern. Lifestyle News, unang batch ng ticket para sa Tapestry Exhibition sa British Museum na sold out matapos lamang ang ilang oras. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa ay kinasal ang music powerhouse couple na nagpasikat ng kani-kanilang mga awitin na Hollaback Girl at God Gave Me You. Sino sila? Kilalanin. Balitang kakaiba, fake online stores ginawa sa South Korea para makatipid ang mga may hilig sa online shopping. Oras po natin, 6:40 ng umaga. Kami pong yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon sa Pangulo, patunay ito na nagbubunga ang mga reformang pang-ekonomiya ng pamalaan at nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Sinabi ni Pangulo Marcos na inaasang magpapataas ito ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan na maaaring magbukas ng mas maraming negosyo, trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. Iginit din ng Pangulo na ang tunay na halaga ng pag-unlad ay nasusukat sa pagbuti ng buhay ng bawat pamilya at hindi lamang sa mga datos ng ekonomiya. Batay sa pinakahuling income assessment ng World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas, mas mataas sa $4,636 na itinakdang threshold para mapasama sa hanay ng mga upper middle income country. 774 Balita Ngayon.
Umabot sa 18.55 trillion pesos ang kabuang utang ng gobyerno ng Pilipinas hanggang nitong Mayo ng kasalukuyang taon base sa datos ng Bureau of the Treasury o BTR. Ito ay mas mataas ng 0.41% kumpara sa 18.47 trillion pesos noong Abril. Ayon sa BTR, tumaas ang utang dahil mas maraming hiniram ang pamahalaan sa loob ng bansa upang matustusan ang pangangailangan sa pondo sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, nabawasan naman ang pagtaas ng utang dahil lumakas ang piso laban sa US dollar at iba pang foreign currencies. Tumaas ng 0.65% ang domestic debt ng bansa sa 12.5 trillion pesos habang bahagyang bumaba ng 0.07% ang foreign debt sa 6.05 trillion pesos. 774 Balita Ngayon. Bubuksan sa publiko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes, July 6. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., maglalaan sila ng 61 upuan para sa publiko sa bawat araw ng paglilitis. Ang mga ito ay ibibigay ng first come first serve basis batay sa pagkakasunod-sunod ng pagpaparehistro sa pamagitan ng Senate Visitor Management System o VMS. Para sa mga interesadong manood mismo sa Senado, kinakailangang magparehistro sa BMS kung saan pipili ng nais na petsa ng paglilitis at i-click ang impeachment trial option. Kailangan ding puna ng lahat ng kinakailangang impormasyon, mag-upload ng mga hinihinging dokumento at sumunod sa registration guidelines. Magbubukas ang registration ng alas 2 ng hapon isang araw bago ang nakatakdang trial date. Bibigyan naman ng QR code ang mga aprobadong aplikante na magisilbing entry pass sa Senate Session Hall. Samantala, 5 bagong bahay pag-asa itatayo sa ilalim ng multi-year construction program. Report mula kay Conde Batak. Itatayo ang 5 bagong pasilidad ng bahay pag-asa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, sa 2026 national budget ay naglaan ang Senado ng 275 million pesos sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development para sa unang phase ng multi-year construction program ng Bahay Pag-asa. Layo ng pagpapatayo ng mga dagdag na Bahay Pag-asa na palawakin ng tamang pangangalaga at rehabilitasyon ng mga children in conflict with the law, partikular sa pagkakaloob ng residential care, intervention at rehabilitation services. Ang bawat Bahay Pag-asa na ipapatayo ay mayroong 50 beds capacity o kabuuang 250 na additional beds. Ipinuto ni Gatchalian na mahalaga ang papel na ginagampanan ng Bahay Pag-asa para sa pagbabago at muling pagbabalik ng mga CICL sa lipunan. Sinabi pa ng senador na kapag mas maayos ang pagpapatakbo ng Bahay Pag-asa ay mas malaki ang tsansa na mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga kabataang naligaw ng landas. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Binigyan naman ng unmodified opinion ng Commission on Audit o COA ang Office of the Vice President o OVP para sa financial statements nito noong 2025. Ito ay nagpapakita na ang paggasto sa financial reports ng tanggapan ng Vice Presidente ay maayos at patas na naipresenta. Sa nasabing report, ininspeksyon ng COA ang financial statements ng OVP hanggang sa petsang December 31, 2025. Kabilang sa mga sinuri ang financial position, performance, cash flows, pagbabago sa net assets o equity at comparison ng budget at actual amounts para sa nasabing taon. Inihayag ng COA na naipresenta ng maayos ang dokumentong ito ng OVP. Ang unmodified opinion o unqualified opinion ay ang pinakamataas na audit rating na ibinibigay ng COA at nagpapakita na ang financial statements na tanggapan ay malaya mula sa material misstatements. Samantala, INC rally ginagamit umano ni Vice President Sara Duterte para ilisang atensyon ng publiko sa nararapit niyang impeachment trial. Grace Mariano sa detalye. Malinaw para kay House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na ginagamit ni Vice President Sara Duterte ang rally ng Iglesia ni Cristo para ilihis ang atensyon ng publiko sa nalalapit niyang impeachment trial. Reaksyon ito ni De Lima sa pahayag ni VP Duterte na ang INC rally ay nagpapakita ng tumitinding pagkadismaya ng taong bayan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi na nakakapagtaka para kay De Lima na sinasamantala ni VP Sara ang mga ganitong pagkakataon at iba pang usapin para malihis ang atensyon ng publiko
sa mga issue laban sa kanya. Dinidilima hindi dapat nagsasalita si VP Duterte na para bang mayroon siyang mataas na moralidad at may naitulong sa pagresolba sa mga problema ng bansa. Hindi rin katanggap-tanggap para kay Dilima ang lakas ng loob ni VP Sara para magsalita patungkol sa karakter at pananagutan. Pinuna din ni Dilima ang paggamit ni VP Sara sa justice system para patahimikin ang mga tutol sa kanya, katulad ng estilo ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nakahanda itong ipatupad ang anumang warrant of arrest na ilalabas ng korte laban sa sinumang individual o mataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay CIDG National Capital Region na Director Police Colonel John Giagi, bahagi ng kanilang mandato ang pagkapatupad ng warrant of arrest anuman ang katungkulan ng taong sasampahan nito. Nang tanungin tungkol sa posibilidad na makapaglabas ng warrant of arrest ng korte kung maisasampa ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta, sinabi ni Giagi na mangangailangan ito ng masusing paghahanda hindi lamang ng CIDG kundi ng buong Philippine National Police upang matiyak ang maayos at ligtas na operasyon. Sa kasalukuyan, wala pang natatanggap na bagong warrant of arrest ang CIDG laban sa sinumang high-ranking official. Samantala, mahigit 700 million pesos na ipamahaging tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Umaabot na sa 787.91 million pesos ang naipamahaging ayuda ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim, Sarangani at mga karatig lugar nitong June 8. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 164,437 pamilya na mula sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Socsagen ang nakatanggap ng iba't ibang ayuda. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ay ready-to-eat foods, family food packs, family tents, sleeping kits, hygiene kits, kumot, malong, lalagyan ng tubig, deboting tubig at mga gamot kung saan nagmula ang mga ito sa DSWD, DOH, Office of Civil Defense at mga pribadong sektor. Samantala, nananatili naman sa 88 ang bilang ng mga nasawi, 1,316 na mga sugatan habang 24 na katao pa ang nawawala dahil sa lindol. Aabot naman sa 391,275 na pamilya o katumbas ng 1.6 milyon na katao mula sa 627 na barangay sa Regions 9, 11, 12 at BARM ang naapektuhan ng kalamidad. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na gagamitin nila ang testimonya ng 8 dating bodyguards ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kasong inihahanda nila laban kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Clavano, maituturing na categorical at consistent ang mga isinalaysay ng mga ito na may kaugnayan sa paghahatid ng pera kina Ko at Romualdez. Noong June 20 pa umano nila ibinigay kay Attorney Levi Baligod ang nagawang affidavits ng 8 dating bodyguards. Humirit umano ang mga ito na extension, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa pinipirmahan ni Baligod ang affidavits. Kinakailangan na umanong mapirmahan ito upang maisama nila sa kasong inihahanda laban kay Romualdez. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 6:51 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Umano'y insidente ng pamamaril o pananaksak sa loob ng isang eskwelahan sa Quezon City, fake news ayon sa QCPD. Detalye po ihatid ni Joanna Bakiran. Kinumpirma ni Quezon City Police Station 13 Commander Police Lieutenant Colonel Rowena Amata na walang nangyaring gulo na saksakan o barilan sa loob ng Bagong Silangan High School kahapon, July 2. Kasunod dito ng kumalat na messages na nagsasabing may isang individual na mananakit ng mga estudyante.
Batay sa kanilang investigasyon, walang barilan o saksakan na naganap sa loob ng paaralan. Ang tunog rin na narinig ay mula sa konstruksyong isinasagawa sa tabi ng paaralan. Paalala naman ng QCPD na iwasan ang pagbabahagi ng hindi beripikadong impormasyon sa social media dahil maaari itong magdala ng takot at panik sa publiko. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Joanna Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 61 centavos. Nasa 70 pesos and 12 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 80 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 41 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Yatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng July 2, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 23, 22, 38, 5, 48, at 44. Muli ang winning number combinations ay 23, 22, 38, 5, 48, at 44. Mayroon itong jackpot prize na 51,969,005 pesos and 87 centavos. Sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 29, 9, 31, 33, 19, at 24. Muli ang winning number combinations ay 29, 9, 31, 33, 19, at 24. At may jackpot prize ito na 57,645,619 pesos and 60 centavos. Isang lone better naman ang nagwagi ng jackpot prize na 57,645,619 pesos and 60 centavos. Yan ang recap ng resulta ng July 2, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dumako naman tayo sa jackpot estimate prices. 99 million pesos para sa Mega Lotto 645. Habang 128 million pesos naman sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and technology. Science and technology. Para naman sa ating SciTech, hindi lamang eksklusibo sa tao ang pagtawa matapos matuklasan sa isang bagong pag-aaral na may katulad ito na istruktura ng ritmo sa mga tinaguriang great ape, kabilang ang mga chimpanzee, bonobo, gorilla at orangutan na nagpapahiwatig na nananatili na sa ating mga ninuno ang katangiang ito sa loob ng 15 milyong taon. Sa pag-aaral na inilimbag sa journal na Communications Biology, sinuri ng mga eksperto ang 140 sequence ng tawa mula sa iba't ibang species at dito natuklasan na lahat ng ito ay sumusunod sa isang isochronous na pattern kung saan may pantay-pantay na pagitan sa bawat bugso ng tunog. Ipinaliwanag ni Chiara De Gregorio, isang primatologist at lead author ng pag-aaral, na nagsisilbing bintana ang pagtawa upang maunawaan ang ebolusyon ng komunikasyon ng tao. Dahil ang boses sa tunog ay hindi naiiwan bilang fossil, ang pag-aaral sa pagtawa ay nagbibigay ng pahiwatig kung paano unti-unting nahubog ang kakayahan ng tao sa pananalita. Ayon sa mga mananaliksik, binabasag na naturang pag-aaral ang lumang paniniwala na bigla na lamang nagkaroon ng kakayahang magsalita ang tao at sa halip ito ay dumaan sa isang mahabang proseso ng ebolusyon kung saan unti-unting hinasa sa loob ng milyong-milyong taon ang kakayahan ng ating boses. Lifestyle news. Lifestyle news.
Unang batch ng ticket para sa Bayou Tapes 3 exhibition sa British Museum na sold out matapos lamang ang ilang oras. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mabilis na naubos sa loob lamang ng ilang oras ang unang batch ng mga tiket para sa exhibition ng Bayeux Tapestry sa British Museum na makikita ng publiko sa labas ng France sa unang pagkakataon matapos ang halos 1,000 taon. Ayon sa museo, umabot na sa 2.5 million pounds ang benta ng mga tiket para sa exhibition kung saan tampok ang 70-meter tapestry na naglalarawan sa pananakop ng mga Norman sa England noong 1066 at itinuturing na pinakamabentang palabas sa kasaysayan ng institusyon. Sinabi ni British Museum Director Nicholas Culina na sumasalamin ang mataas na demand sa natatanging pagkakataong makita ang makasaysayang likhang sining, habang umabot na sa 80,000 katao ang sabay-sabay na pumila sa online ticketing system. Inaprubahan ng France ang pagpapahiram sa tapestry noong June sa pagbisita ni French President Emmanuel Macron sa Britain bilang panauhin ni King Charles III, isang hakbang na itinuturing na simbolo ng mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa matapos ang mga tensyon na dulot ng Brexit. Nakatakdang i-display ang Bayeux Tapestry sa London mula September hanggang July 2027, habang ililipat ito mula France patungong England sa pamamagitan ng Channel Tunnel sa ilalim ng mahigpit na seguridad at ilalagay sa isang espesyal na salaming lalagyan upang mapangalagaan ang artwork. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, ikinasal ang music powerhouse couple na nagpasikat ng kani-kanilang mga awitin na Hollaback Girl at God Gave Me You. Sino sila? Kilalanin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, July 3, taong 2021, ikinasal sa Oklahoma, USA, ang music powerhouse couple na sina Gwen Stefani at Blake Shelton. Ang dalawa ay unang nagkakilala noong 2014 bilang mga judge ng TV talent show na The Voice USA. At matapos ang isang taon, ay nagsimula na silang mag-date. Maging sa musika ay nag-click din sina Gwen at Blake kung saan parehong nag-number 1 sa Billboard US Country Airplay Chart ang duet songs nila na Nobody But You at Happy Anywhere. Samantala, ilan sa mga kanta ni Gwen Stefani na sumikat ay ang Don't Speak, Just a Girl, Underneath It All, It's My Life, Rock Steady, Ex-Girlfriend at ang Hollaback Girl. Habang ilan naman sa mga sumikat na awitin ni Blake Shelton ay ang God Give Me You, Boys Around Here, Honeybee, Shangri-La, Came Here to Forget at ang Austin. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. 774 Flash Reports. Flash Reports. Kapasok lamang po na balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinalubong ng kilos protesta habang nasa isang fast food chain sa Vancouver, Canada. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, madalas ka bang napapagastos dahil sa pag-add to cart at check out sa mga online shopping sites? Nako, ito si RM mukhang guilty dito, no? Guilty, feeling ko guilty tayong lahat dito. Ang hilig nating mag-add to cart saka mag-check out sa mga online shopping sites. Nako, baka mga kanyusik, baka ito na po ang solusyon sa inyong problema. Patok po ngayon sa South Korea ang fake online stores sa tinatawag nilang dopamine sites. Kaparehas po ito ng totoong online stores na maaari kang mag-add to cart at check out pero wala kang babayaran. Ayon po sa psychologist, ang madalas na pamimili sa mga online shopping app ay hindi lamang tungkol sa material na bagay na nakukuha, kundi sa mismong panandaliang kasiyahan na nararamdaman o yung tinatawag na dopamine hit. Upang makuha ang parehong pakiramdam ng hindi nabubutas ang bulsa, ang mga dopamine sites ay may ingat na idinisenyo upang maging kaparehong-pareho ng mga totoong online shopping platform. Makikita rin sa mga ito ang daang-daang produkto, mga detalyadong review, ratings at mga promotion. Maaari ring maglagay ng produkto sa iyong shopping cart, ilagay ang delivery address at i-click ang order button. So para ka lang talagang umu-order, no? Yung normal na process ng pag-order sa isang shopping app or shopping site. Pero
Pero ang masaya rito mga kanyusik, wala kang ilalabas na pera at wala ring darating na parcel sa'yo. So para lang masatisfy lang yung yung pagkahilig mo sa pag-add to cart, pag-order online, no? So dadaan ka pa rin doon sa talagang parang paprocess na yon, pero wala kang ilalabas na pera at wala ring darating na parcel sa'yo. So yan, good news para doon sa mga parang naging hilig na lang talaga yung pag-add to cart or pag-check out kahit hindi naman nila masyadong kailangan yung mga bagay. So yan ang ating pong balitang kakaiba ngayong araw po ng Biyernes. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, bigay po muna natin ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Ramdam ba ninyo ang pagbuti ng ekonomiya ng Pilipinas sa nakalipas na 4 na taon ng Marcos Jr. administration? Ulitin ko po, ramdam ba ninyo ang pagbuti ng ekonomiya ng Pilipinas sa nakalipas na 4 na taon ng Marcos Jr. administration? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, July 3, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.